So mga sangkay, may bad news na naman. Mukhang may pumasok na naman pong bagyo sa ating bansa. Parang anli bagyo na po ito sa Pilipinas, no? So hello guys, this is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. At ngayon sa vlog po natin ngayon mga sangkay, gusto kong mag-ingat ang lahat ng mga kababayan po natin. Dahil nga po dito sa... Meron na naman pong pumasok sa Pilipinas, mga sangkay, nahahagupit na naman po sa ating bansa. Parang, sabi pa nga po ng iba mga sangkay, aba, nawili na ata itong mga bagyo sa Pilipinas. At ito na naman mga sangkay, kakatapos lamang po ng Marsi. Meron na naman po mga sangkay sumunod. Pag-usapan po natin yan para makapag-ingat po ang marami sa ating mga kababayan. Bago tayo magsimula, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.33 million subscribers na. Kung hindi ka po nakakapag-subscribe, please click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Sa mga solid sangkay na nanonood ngayon, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po inyong mga lugar para makilala din po kayo ng iba pang mga solid sangkay. Okay guys, ito nga po ang balita mga sangkay. Nitong araw lamang, inabalita mga sangkay itong low pressure area na pumasok nga raw po sa Philippine Area of Responsibility. Ayan mga sangkay, ang pangalan Nika. Tapos na po yung M Ngayon N na naman. So Nika, from Marse to Nika mga sangkay. Sabi pa nga nang nag-comment dito mga sangkay, aba, nawili ang bagyo. Tama na po, suko na mga kababayan ko. Di ba, mga sangkay? Wala, mga sangkay, may climate change tayo ngayon. Ito po talaga ang nangyayari. Masyado pong matitindi na po yung mga nabubuong bagyo. Dahil po yan sa sobrang init ng panahon Pansinin nyo mga sangkay, kapag hindi umuulan, sobrang init, di ba? Sobrang init. Kala mo, nasa summer ka. Yun na po yun mga sangkay, tinatawag na global warming. Ang cause ay abnormal climate change. Marami pong lugar ngayon mga sangkay binabagyo. Bakit? Dahil sa sobrang init ng panahon, nabubuo po yung mga malalakas na bagyo sa karagatan. Pag nag-evaporate mga sangkay, itong init ng panahon doon po sa dagat mga sangkay, yun na, nabubuo pong malahalimaw na mga bagyo. Kaya hindi na po nakapagtataka kung bakit sobrang lalakas na po itong mga bagyo ngayon mga sangkay. At sunod-sunod po talaga. Ayaw po tayong tigilan. At eto nga mga sangkay, bago po yan, tingnan po muna natin itong update tungkol po dito sa bagyong Marse na up to now, may mga lugar pa raw pong baha. So tingnan po natin. Lubog pa rin sa baha ang ilang bahagi ng Cagayan dahil sa pananalasa ng bagyong Marse. At para sa update, live mula sa Alacapan, Cagayan, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kamusta na ang sitwasyon dyan sa Alacapan, Cagayan? Andre, tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa. Ito mga sangkay, ito po yung pinsala ng Marse. Tapos may paparating na naman. Oh my goodness. Ang clearing operations ng mga otoridad dito sa Cagayan maging sa ilang bahagi ng Ilocos Norte. Yan ay matapos nga ang matinding pinsalang iniwan ng bagyong Marse dito sa mga nasabing probinsya. Pahirapan pa rin ang Tingnan nyo mga sangkay, mga punong kahoy, nagtumbahan. pag-alis sa nabuwal na punong ito na humambalang sa kalsada sa bayan ng Ballesteros, Cagayan. 100 taon na ang puno na binunot lamang ng malakas na hanging dala ng bagyong Marse. Sa barangay San Juan naman, patuloy ang pagtaas ng baha. Kaya ang ilang residente, niradyohan na ng mga rescuer para pakiusapang lumikas. Sa bayan naman ng Camalaniugan, nagmistulang lawari ng mga palayan dahil sa taas ng tubig. Pati ang ilang bahay, lubog din sa hanggang binting baha. Diba? Until now yan, mga sangkay. Hindi pa rin po talaga makabangon dahil nga po lubog pa rin, mga sangkay, no? Tapos may paparating na naman, yung bagyong. Ay, naku po. Ayaw po talaga tayo tigilan. At ang malala pa po dito, mga sangkay, habang papalapit ng papalapit po ito sa Pilipinas, lalo pong lumalaki ang bagyo na yan, mga sangkay. Yung mga ahas, sir, baka pumasok sa loob. Yan, nakatakutan namin, sir. Yung mga gamit namin, hirap
yung... Sinecheck nyo? Un, sir. Binabantayan ninyo? Un, sir. Binabantay namin yung mga gamit namin. Tanaw din ang malawak na baha sa bayan ng Alakapan sa ginawang aerial inspection kahapon. Marami ring mga nasirang bahay at gusali. Grabe. Sa taya ng LGU, aabot na sa 15 million pesos ang iniwang pinsala ng bagyo sa sektor nila ng agrikultura. Grabe. Yung kawawa, mga sangkay, yung mga magsasaka talaga. Yung mga ani nila ay yung mga pananim nila na dapat aanihin na kagaya po nito mga sangkay. Kung titingnan po natin, ano na to eh? Medyo orange na o dilaw mga sangkay. So, 1 buwan o 2 buwan, eh, tapos na po ito. Mag-harvest na, pero paano pa nila ma-harvest din? Kung ganyan na po ang nangyari mga sangkay, di ba? Doon sa barangay namin, about to harvest na mga palay. Di ba? I-harvest na nga. Eh ngayon, baha na. So, mahihirapan na tayo kung meron mga nun, baka hindi na mapapakinabangan. Sunod-sunod ang mga bagyong tumama sa Cagayan at aminadong provincial government na said na rin ng quick response fund nila para tugunan ng mga tinamaan ng kalamidad. Dahil dito, nananawagan na sila sa national government ng tulong gaya ng binhi at fertilizer para sa mga apektadong magsasaka. Bukod sa Cagayan, sinalanta rin ng bagyo ang bayan ng Pagudpud sa Ilocos Norte. Maraming mga humambalang na puno at nilipad ng mga yero. Marami ring poste ng kuryente ang nagtumbahan kaya wala pa rin kuryente sa lugar. Grabe. Okay, so ayan po yung situation mga sangkay sa norte. Ngayon, itong bago, itong Sinika, saan na naman kaya ang tumbok na ito? Ito mga sangkay, nagbigay na po ng babala itong Pag-asa sa mga residente na mga nabanggit daw po ng mga lugar na maghanda na po. Okay? Ito, basahin po natin. Lumakas at naging tropical storm na ang bagyong Nika nitong alas 5 lamang po ng hapon ayon sa Pag-asa. Nasa tropical cyclone wind signal number 1. Ito ang mga nasabing lugar. Pakinggan nyo para alam po natin kung tatakas po kayo o hindi. Ang Timog, Silangang Isabela, Ilagang Aurora, Pulilio Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, at Hilagang Silangang bahagi ng Albay. Ayan po yung mga lugar, mga sangkay. Ang sabi dito, nagpapaalala ang Pag-asa sa mga residente sa mga nabanggit na lugar na maghanda sa posibleng malakas na ulan at hangin habang may banta naman ng pagbaha sa mga mabababang lugar. Grabe, no? Ito na naman po tayo. So, guys, alam nyo na, ha? Ito po yung itsura niya, mga sangkay. Akala nyo, maliit lang po yan. Palaki ng palaki po yan habang papadapit. Signal number 1 na nga, mga sangkay, di ba? Ito pa lang. Kaya, sa mga kababayan po natin na madadaanan nito, please, maganda na po, okay? Kasi, mahirap kung sakalang kayo maghahanda kung kailan andyan na yung bagyo. Hindi po ganun ang paghahanda. Ang paghahanda, wala pa po yung bagyo, naka-ready na kayo, nakaalis na kayo. Huwag nyo nang intindihin yung mga gamit nyo kung emergency. Huwag nyo nang intindihin. Kasi mas mahalaga po yung buhay. Ang gamit, nabibili po yan pagkadaan po ng ilang buwan, taon. Pero yung buhay, mga sangkay, nag-iisa lamang po yan. Okay? So, ayan mga sangkay, may bago na naman. Mag-iingat po ang lahat. Bira, sabi ng comment, mahangin dito sa Mindanao ngayon. Grabe. Sunod-sunod ang bagyo pero parang walang pangulo ang bansang ito. Di ko feel na may malasakit sa mga nababahaan. O panay na nga bigay ang tulong ng pamahalaan. Baka naman hindi lang kayo nanonood ng update. Meron pong tulong. Ginagamit na nga po yung helicopter 'di ba? Para maiano yung tulong talaga sa mga nasalanta, mga sangkay. Kaya nga lang, itong bagyo talaga ngayon, malalakas talaga. At saka bukod sa malalakas, sunod-sunod. Why? Bakit nangyayari ito? May climate change. Pero hindi pa rin ibig sabihin na may climate change gagawin na pong rason para hindi po kumilos ang ating mga otoridad at pamahalaan.
No, dapat nga mga sangkay, ito po yung time para mas lalong kumilos ang ating mga otoridad at pamahalaan para po maging handa ang lahat mga sangkay. Dahil mahirap po kung kailan nandyan na, saka po kikilos. 'Di ba? At nakikita naman po natin, yung gobyerno natin, kumikilos mga sangkay. Ito na nga, nagbigay na nga po babala, yung Pag-asa, 'di ba? Lahat maghanda na. At lumikas na. Grabe mga sangkay. Ay nako. May climate change. Di lang po talaga Pilipinas ang nakakaranas na ito. Biruin nyo yung isang ng Saudi Arabia, disyerto mga sangkay, bigla pong inulan ng yelo. Saan ka nakakita nun? Disyerto po ng Saudi Arabia. Dahil po yun sa climate change. So ano po ang inyong opinion? Just comment down below. So mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po yan sa YouTube mga sangkay. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, magaganda po yung ating nagiging topic, kapupulutan po ng kaalaman at aral. So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.